car wash business. Paano ba simulan? Ano-ano ang mga materyales o kagamitan na kakailanganin mo at paano ba patakbuhin ang ganitong klase ng negosyo? At higit sa lahat, napapanahon pa ba? At maganda pa rin ba ang kita sa ganitong klase ng negosyo hanggang ngayon? Ayan ang alamin natin ngayong araw na to, mga kanegosyo. Kahapon, nagpunta ako sa suki kong kinakainan para sana syempre mananghalian. Pero nagulat ako nang makita ko na hindi na pala nag-ooperate ito at napalitan na ng ibang klase ng negosyo. At ito nga po yung car wash business. At syempre, since daladala ko ang aking motorsiklo, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na masubukan yung kanilang serbisyo. So punta na tayo sa topic natin. Unang-una, mga kanegosyo, kung nagbabalak ka magtayo ng ganitong klase ng negosyo, so dapat pag-aralan mo kung paano ba ang tamang pagpapatakbo ng ganitong klase ng business. Alam nyo, hindi nyo po na itatanong, back 2017, kung hindi po ako nagkakamali, umattend ako ng ganitong klase ng training seminar on how to operate and manage a car wash business. Ano po, hindi nga lang natuloy kasi doon sa inatenan ko na yon, bukod sa pagtuturo kung paano mag-manage and operate ng car wash business, tinuruan rin po kami kung paano gumawa ng sabon, mga car shampoo at iba pang mga home care products. At to cut the long story short, mga kanegosyo, doon nga po ako napunta sa paggawa at pagbebenta ng mga sabon. And thankfully, mga kanegosyo, until now, ayun pa rin po ang negosyo ko. Kaya masasabi ko na okay lang. Kaya mga kanegosyo, pagdating dito sa pagpapatakbo ng car wash, kahit papano naman, meron akong maiaambag sa inyo. Unahin natin yung mga equipments, mga kanegosyo. So para sa mga materyales na kakailanganin mo, dapat unang-una nandyan ang pressure washer. Siyempre, ayan yung magbubuga ng tubig para sa mga linilinisan yung motor o sasakyan. Tapos at least meron ka sanang at least 2 drum, mga kanegosyo. Yung kulay asul, yung parang ganyan. So importante na meron ka sa shop mo nyan. So next natin, dapat meron kang good water connection kasi yun ang importante. Kung walang tubig yung car wash mo, hindi ka makakapaglinis ng sasakyan, kanegosyo, hindi ba? So next natin, dapat meron kang vacuum kasi gagamitin mo yan para panlinis ng loob ng sasakyan ng mga customer mo. So next natin is yung hose. Kapag pipili ka ng hose, kanegosyo, tip ko sa'yo, dapat yung kulay puti, or kung hindi man kulay puti, yung light color. Kasi kapag pumili ka ng mga dark color, let's say kulay dark green or kulay itim, diyan hindi mo masyadong mapapansin na marumi na pala yung hose mo, na naglulupa na pala, nagpuputik na pala yung hose, di ba? Kaya I highly suggest na kapag pipili ka ng hose para sa car wash business mo, dapat yung light colors para kapag nakita mong madumi, sasabihin mo, oy, pakilinisan nyo yung hose natin, nang sa ganun presentable pa rin tignan para sa mga customer natin, hindi ba? Lagi nyo tatandaan yan, kanegosyo. So next natin yung blower. Ito yung air blower, mga kanegosyo, hindi yung blower sa buhok. So dapat meron kang ganyan para kapag tapos ng hugasan yung sasakyan mo o yung motor mo, blowerin na yan ng mga car wash boy mo. Hindi dapat na merong matitirang tubig niyang kanegosyo kasi kapag may natirang tubig sa sasakyan o sa motor ng kliyente mo, pwedeng kalawangin yung sasakyan o motorsiklo ng mga customer mo, di ba? At ayaw mo mangyari yan as a business owner, hindi ba? So next, mga kanegosyo, syempre importante na dapat meron kang maraming basahan. Hindi po pwedeng wala yung kanegosyo dahil yan ang gagamitin mo para linisin yung sasakyan at tuyuin yung sasakyan ng mga kliyente mo. So dito dapat meron kang mga basahan, yung mga microfiber cloth, tapos meron kang malaki na parang tuwalya para pantuyo, meron ka rin mga maliliit para pampunas, hindi ba? Dapat available yan sa shop mo, kanegosyo. So next natin is yung balde o timba, dahil diyan ka magmi-mix ng sabon kasi merong iba na gumagamit ng yung parang pressure washer, yung binubuga na lang yung sabon tapos saka pupunasan. Pero maganda rin kanegosyo kung meron kang sariling balde tapos dun mo lalagyan ng sabon tapos ipupunas mo sa sasakyan ng mga customer mo kasi napaka-effective ng ganyang style. So next natin kanegosyo is yung tire block. Ito dapat meron ka nito kasi maraming mga customer na gustong-gusto na nilalagyan ng pampakintab yung kanilang mga gulong. Pero ako ayoko ng ganyan kasi medyo madulas yan kapag nasa kalsada ka lang. So next natin kanegosyo, wax. So ito optional naman to kasi may mga customer na nagpapalagay ng pampakintab sa sasakyan nila pero iba ang bayad yan, kanegosyo. Hindi yan kasama doon sa basic na binabayaran ng mga taong nagpapakarwash para linisin yung sasakyan nila. Iba yan. Depende kung magkano ipepresyo mo sa bagay na yan, ano.
So next natin yung sponge. Alam nyo naman, importante yan. At syempre, dapat available yung upuan mo sa car wash mo. Kasi syempre, yung mga customer, nakakahiya naman na patayuin mo habang inihintay nilang matapos linisan yung mga sasakyan nila, di ba? So dapat meron kang upuan at saka syempre at least 2 electric fan sa loob ng car wash mo. Nang sa ganon, komportable naman yung mga customer mo habang hinihintay nila malinisan yung mga sasakyan nila. Okay? So next natin ka negosyo, signage. Ito importante ito, huwag mong baliwalain to kasi syempre kung magtatayo ka ng car wash business, dapat aware yung mga tao sa paligid mo, yung mga neighborhood mo na yung pwesto mo nag-ooperate ng isang car wash business. Kung wala kang signage, 'di ba? So may hirapan silang hulaan. So makikita lang nila nililinisan yung sasakyan. Baka mamaya isipin nila personal na sasakyan yun. Pero kung may signage ka na malaki, parang ganyan sa tindahan ko mga kanegosyo, doon pa lang nagpapapansin na yung negosyo mo na, oy, car wash kami, tumatanggap kami ng mga customer dito, kaya kung marumi sasakyan nyo, dito nyo dalhin sa shop ko, di ba? Etong ganitong klase ng signage sa tindahan ko kanegosyo, no? Ayan, maganda kapag kaganyang kalaki or mas malaki pa dyan. Ito siguro kung susumahin ko to around 10,000 pesos ito, no? Pero ayan, libre ko lang nakuha yan since brand ambassador ako ng Volts, ang charger na sa Kalam. So maraming salamat sa inyo sa pagpapagawa ng signage ko sa tindahan. Okay? So, eto mga kanegosyo, all in all, pagpalagay natin signage plus the equipment. So, gagastos ka dito ng mga more or less 20,000 pesos. So, meron ka ng mga kagamitan. So, problema mo na ngayon is yung lokasyon. Swerte ka kanegosyo kung meron kang bakanteng lote dyan sa bahay mo or may available ka na bakanteng lote sa ibang lugar, Kasi yung location, yaan ang pinakakakain ng malaking parte ng puhunan mo kanegosyo. Yung ganito kalaki sa nakikita ninyo ngayon, ang tansya ko dyan, mga nasa around 20,000 hanggang 50,000 pesos kanegosyo. At pwede pang tumaas yan, depende sa lokasyon. Kung nasa tapat ka mismo ng highway at yung mga sasakyan na pumapasok sa'yo nanggagaling pa sa iba't ibang klase ng lugar. Alam nyo mga kanegosyo, noon nung nagbabalak ako magtayo ng car wash business, nag-inquire ako, nag-canvas ako, nagtanong-tanong ako, napunta ako sa Mandaluyong. So yung mga napagtanungan ko, ang pinakamababa na napagtanungan ko doon is 80,000 pesos. Sobrang nalula ako sa laki ng babayaran ko every month mga kanegosyo. Pinakamababa pa yun Pero alam nyo naman kasi, yung lugar sa Mandaluyong, diba, talagang napakaraming sasakyan doon at napakaganda ng lokasyon. So bukod sa 80,000 pesos monthly, nangihingi pa yung may-ari ng 8 months deposit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kanegosyo, talagang etong lokasyon ang pinakakakain na malaking puhunan dyan sa pagtatayo nyo ng negosyo na car wash business. Pero yung gano'n naman kalaki na monthly, very promising naman yung ibibigay sa yung kita niyan buwan-buwan kanegosyo, So, paano mo ba malalaman kung promising ang lokasyon, So, ganito mga kanegosyo, bibigyan ko kayo ng tip. Kapag sinubukan mong maglakad doon sa lokasyon na tinatarget mong pwestuhan ng car wash business mo at naglakad ka at nakakita ka ng 3 o higit pang car wash na nag-ooperate doon mismo banda sa lugar kung saan mo pinaplanong tayuan ng car wash din yung lokasyon na yon, ibig sabihin kanegosyo, malakas ang market dyan. Alam nyo kung bakit? Tignan mo yung mga gasolinahan. Kapag nagmaneho ka sa super highway kanegosyo, kapag nakakita ka ng gasolinahan, bumilang ka lang ng ilang metro, may kasunod na ibang brand ng gasoline station na naman. Bumilang ka ng susunod na ilang metro, gano'n na naman, may susunod na naman na gasoline station. Kapag ganun kanegosyo, ibig sabihin malakas yung market dyan. At bilang isang negosyante, hindi ka papayag na isa lang yung negosyanteng makikinabang ng market dyan. Dapat ikaw rin syempre kanegosyo, kaya maraming nagtatayo. Kaya kung makakakita kayo ng ganyan na sunod-sunod, iisipin nung ibang mga tao na, ay, hindi na tayo kikita dyan, ang dami ng car wash dyan. Hindi po mga kanegosyo. Siyempre, bago sila magbitaw ng pera, ng malaking halaga, pinag-aaralan muna nila yan. Kung mababawi ba nila yung puhunan na ilalabas nila once na magtayo at mag-operate sila dyan ng gusto nilang negosyo. Kasi maging sa fast food ka negosyo, ganun din di ba? Minsan na nating natalakayan. Kung mapapansin mo kapag nakakita ka ng Jollibee, ilibot mo yung mata mo kahit hindi ka na maglakad, for sure, makakakita ka ng McDonald's. Lumibot ka pa ng konti, ilibot mo pa ng konti yung mata mo, makakakita ka ng Chowking, ng Mang Inasal. Ganun po mga kanegosyo, ibig sabihin napakaganda ng market dyan. At hindi pumapayag yung malalaking negosyante na isang negosyante lang rin ang makikinabang ng market na yan. So eto naman na pinapakita ko sa inyo mga kanegosyo, dito kasi since sinabi ko sa inyo kanina na dati akong kumakain dyan, natanong ko kung magkano yung
presyo nung pwesto nila. Sabi ng may-ari sa akin, dating kainan pa yan ha, hindi ko alam kung nagtaas na sila ngayon since bago na yung negosyo. So dati raw 10,000 pesos a month yung bayad nila dyan, yung upa nila dyan kada buwan. Kasi naman yan, kanegosyo, hindi naman yan talaga commercial. So residential dyan, kanegosyo. Although may mga nadadaang tricycle, pero yung mismong neighborhood dyan na mga sasakyan na pwede magpalinis sa'yo, talagang taga dun lang rin. Unlike yung kapag ka nasa commercial ka, iba't ibang sasakyan galing sa iba't ibang lugar, ang pwedeng maging customer mo at pumasok sa car wash business mo. Maswerte ka kanegosyo kung makakakita ka ng lokasyon na ang may-ari maniningil lang ng 20,000 o mas mababa pa buwan-buwan at manghihingi lang ng 1 month deposit and 2 months advance. Swerte na yan kanegosyo. Pero usually sa mga ganyang halaga, semi-commercial lang yan o baka sabihin mo na medyo may pagka-residential pa, no? Pero ganun pa man kanegosyo, ang importante mapag-aralan mo na mabuti nang masimula mo na yung negosyo mo, no? Pagpalagay natin ngayon na nakahanap ka na ng lokasyon at nakapagbayad ka na, hindi pa dyan nagtatapos yung kanegosyo. Kasi kapag ka pinarehistro mo yan sa munisipyo at sa BIR, ang unang hahanapin sa iyo niyan kanegosyo is kung meron ka bang maayos na drainage para pagbabagsakan ng mga maruruming tubig mo na nanggagaling sa mga nililinisan mo sa sasakyan. So, dapat kanegosyo pagagawan mo yan kung wala. So, maswerte ka kung makakapagrenta ka ng isang lokasyon na meron ng bubong. Kasi kapag ka nagrenta ka tapos wala pang bubong, obligado ka na paggawa ng bubong yan kanegosyo. Siyempre, hindi naman po pwede nililinisan mo sa sasakyan tapos biglang umulan. Yung nililinisan mo, mababasa ng ulan, diba? Hindi pwedeng ganong kanegosyo. Kiss yun, hindi ka pupuntahan ng customer mo. Plus yung drainage, syempre gagastusan mo yan kanegosyo. Dapat meron kang maayos na daluyan na maruming tubig palabas ng car wash mo at hindi makakaperwisyo sa mga kapitbahay mo o doon sa mismong highway na tinatayuan ng negosyo mo. So next natin mga kanegosyo, halimbawa nakakita ka na ng location, nakapagbayad ka na. So pinapakonstruct mo na ngayon yung iyong car wash business at nagsisimula ka ng bumili ng mga kagamitan para sa gagawin mo negosyo. So dapat dyan pa lang kanegosyo, mag-hire ka na ng mga car wash boy. Hindi naman po pwede yung kung kailang operational ka na, okay na lahat, okay na yung location mo, okay na yung mga equipments mo, hindi ka pa makapag-operate kasi wala ka pang car wash boy, hindi ka pa nakapag-hire. Dapat bago pa lang mangyari lahat ng iyang kanegosyo, makapag-hire ka na. So sa umpisa kanegosyo, at least 2 lang muna ang i-hire mo. At itong video na nakikita ninyo ngayon, ang tansya ko dyan, kung sakali na ganyan kalaki yung makukuha mong pwesto, ang tansya ko dyan is nasa around 150 square meter dyan. At kinakailangan mo ng at least 2 car wash boy dyan kanegosyo. Kasi hindi po pwedeng mag-hire ka ng isa lang. Paano kung sakaling dinumog ka ng mga customer, sabay-sabay nagdatingan yung mga sasakyan sa pwesto mo? Di ang tagal ng interval, di ba? Iiwanan at lalayasan ka ng mga customer kapag kaganyan ng style mo. Sa umpisa ka negosyo, kung napapansin mo na maganda yung pasok ng pera sa negosyo mo, malakas yung negosyo mo, pero nakakaisa, 2 hanggang 3 buwan ka pa lang kanegosyo, okay na muna yung 2. Huwag ka muna masyadong ma-excite na mag-hire ng maraming car wash boy. Kasi hindi mo pa naman ganun kakalkulado, hindi ka pa sigurado kung talaga bang yang ganda ng daloy ng negosyo mo, tatagal yan at magtutuloy-tuloy hanggang 1 o 2 taon. So dapat kalkulahin mo muna na maigi kanegosyo. Sa ganitong punto, dapat kanegosyo doble ingat ka. Imagine, halimbawa, nag-hire ka ng 4 o 5 car wash boy. Pagkatapos, in the long run, after 5 months or 6 months, biglang humina yung car wash mo. Hindi mo naman pwede basta-basta tanggalin na lang yung mga tao mo, di ba? Imagine kung ganyan ang nangyari. Ilang ulo yung pasasahurin mo, ilang bibig yung pakakainin mo kanegosyo, hindi ba? Kaya dapat sa ganyang klase ng sitwasyon, maging maingat ka at maging matalino ka at pag-aralan mo na mabuti yung ginagawa mo negosyo nang sa ganon, makalkula mo ng maayos at matalino yung negosyo mo. So next natin mga kanegosyo, nakapag-hire ka na, nag-ooperate ka na ng iyong car wash business. Yung pasahod na sa tao o sa car wash boy, yung pag-uusapan natin dito. Maraming klase ng pagpapasahod sa tao mga kanegosyo. Bibigyan ko lang kayo ng iilan, ano. So dito sa una mga kanegosyo, ito yung fix. Halimbawa, let's say lang, kunwari lang, 500 pesos. Fixed rate yan kanegosyo kada isang car wash boy.
So dito, kahit ilang sasakyan ang pumasok sa car wash mo o sa shop mo, fix sila 500 pesos, ano? So kahit ilan yun, 20, 30, 50 sasakyan, basta meron silang siguradong 500 pesos. Alam nyo mga kanegosyo, merong mga shop na gumagawa ng ganyan. Pero ako personally, hindi ko po yan nire-recommenda. Bakit? Sa ganitong klase ng paraan kasi mga kanegosyo, hindi mo may iwasan na sa mga tao kapag meron silang ine-expect na siguradong pera, hindi may iwasan na tama rin na yung mga yan. Baka banjing-banjingin na lang yan yung paglilinis sa sasakyan ng mga customer mo, di ba? Minsan nga, nagtuturoan pa yan kung sino maglilinis. Hindi may iwasan yung kanegosyo dahil meron silang siguradong pera na ine-expect bago matapos ang araw, hindi ba? At bilang business owner kanegosyo, alam ko na ayaw mong mangyari yan. Yung ibang style naman mga kanegosyo ng ibang car wash owner or shop, ang ginagawa naman nila dyan is 60-40. So dito, 60% kay owner, 40% naman sa car wash boy. Pagdating sa tip, depende yan kanegosyo. Kasi kung ako yan, hindi na ako makikialam sa tip ng mga car wash boy, ano? Pero may ibang mga may-ari kasi na nakikihati pa sa tip ng car wash boy. Pero depende nga sa iyang kanegosyo. Bahala ka dyan. Basta 60-40. 60 sa owner, 40% kay car wash boy, ano? So dapat palaging mas malaki sa may-ari. Bakit? Siyempre kanegosyo, ikaw yung nagbabayad ng renta sa location, ikaw yung nagbabayad ng tubig, ikaw yung nagbabayad ng kuryente, ikaw bumili ng mga materyales, ikaw yung bumibili o gumagastos ng mga sabon buwan-buwan, hindi ba? Kaya dapat lang talaga na mas malaki yung sa may-ari dahil ikaw yung nagfulfill ng lahat ng pangangailangan sa loob ng shop mo. Yung isa namang style kanegosyo is 50-50. Ibig sabihin kapag may nagbayad, 50% kay car wash boy, 50% din sa may-ari. Dito naman mga kanegosyo, kung bakit ganyan yan, dito hindi na si owner ang magpo-provide ng pagkain ng car wash boy. Kasi may mga car shop na car wash owner na sila pa yung nagpo-provide ng pagkain sa araw-araw na mga car wash boy, ano? Pero kung 50-50 kayo, basta 50% kay car wash boy, bahala na sila sa pagkain nila. Hindi na rin ikaw yung magpo-provide ng tulugan nila. Siyempre, gagamit ng electric pan yan, manonood ng TV, magpapainit ng tubig, magcha-charge ng mga cellphone, di ba? So, dagdag konsumo yon sa binabayaran mo monthly sa renta mo. So, dito 50-50 kayo, bahala na sila sa mga pangangailangan nila at ikaw yung 50% mo, bahala ka na rin kung paano mo pagkakasyahin yon sa monthly obligation mo sa shop mo. Itong mga pinakita ko sa inyo mga kanegosyo is mga idea lang po ito, no? Ikaw pa rin ang masusunod sa kung paanong sistema ang gagamitin mo sa pagpapatakbo ng negosyo mo. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, palagi nyong pipiliin kung saan mas makakahinga ng maluwag ang negosyo ninyo. Hindi po pwede na talo lagi si owner. Dapat kanegosyo na as a business owner na secure mo yung financial ng negosyo mo. Kasi kapag kaya, hindi mo na secure yan, saan mapupunta yung negosyo mo? Di mamamatay lang yung negosyo mo. Hindi ba? Pare-parehas kayo ngayon nga ng mga trabahante mo at ng business owner, di ba? At bilang may-ari ng negosyo, obligasyon mo na ipaintindi sa mga trabahante mo yan. Pricing naman tayo mga kanegosyo. Alam nyo po noon, mga 10 o 15 years ago, pare-parehas lang ang singilan pagdating sa sasakyan at sa motor, kahit gaano pa kalaki yan kanegosyo. Jeep, di ba? Malalaki ang jeep. Tapos yung mga sedan, mga motor, scooter, pare-parehas lang yan kanegosyo. Pero ngayon po iba na. May mga category na po yan. Sa nakikita ko, meron ng tinatawag na small, medium, large, XL, yung mga extra large. Meron pang ang double XL at sa ibang mga shop nakikita ko may mga triple XL pa. Siyempre mga kanegosyo, importante yan para hindi ka malugi as a business owner. Kasi di ba merong mga dinadala sa car wash, yung mga motor na ginagamit sa motocross. Sobrang putik nung kanegosyo, napakahirap linisin nun. At sa car wash mo, siguradong kukonsumo ka na malaki-laking amount ng tubig at marami-raming amount ng sabon ang kinakailangan mo para malinis na maayos yung dinalang maruming sasakyan o motor sa car wash mo. At malulugi ka kung pare-parehas lang ang singil mo. Kaya ngayon nagkaroon na ng category para sa mga ganyang klase ng bagay. Para sa presyo kanegosyo, pwede kayong tumingin sa internet para magkaroon kayo ng reference kung magkano yung dapat yung ipresyo sa mga ganyan. Kasi kung dito natin tatalakayin yan mga kanegosyo, abutin tayo ng 1 oras kasi marami-rami yan. Halimbawa, kanegosyo okay na, nag-ooperate na yung negosyo mo ngayon, ang sarap sa pakiramdam niyan. Hindi pa dyan natatapos yan kanegosyo. So dapat tinetrain mo palagi yung mga tao mo kung paano ba ang tamang paglilinis sa mga sasakyan. Kasi hindi po pwede na makakaperwisyo yung trabahante mo
dapat alam nila kung ano yung mga hindi dapat at dapat basain. Kasi kapag ka nagkataon, nakasira sila o nakagasgas man lang na sasakyan, yung negosyo mo rin ang mag-shoulder sa pambayad niyan kanegosyo. Para mas tangkilikin pa ng mga parokyano ang car wash business mo, dapat bukod sa paglilinis ng mga sasakyan, dapat tinuturuan mo rin ng tinatawag na good customer service yung mga car wash boy mo. Hindi po pwede kasi 'di ba meron kang mga napapasukan na car wash na parang siga yung mga car wash boy, mga nakasibangot tapos parang mayabang pa kaysa sa may-ari na sasakyan, 'di ba? Hindi po pwede yung ganong kanegosyo. Lalayasan ka ng mga customer kapag kaganyan ang car wash boy mo. So dapat tinetrain mo sila ng tinatawag na good customer service. Dapat pagpasok ng mga nagpapalinis nakangiti or nag-i-inquire pa lang, magkano yung palinis niya sa inyo? Dapat nakangiti na at dapat may product knowledge yung mga car wash boy mo. Hindi yung, ay teka lang po, tatanungin ko po sa boss ko. Hindi ganon. Dapat tinetrain mo sila sa product knowledge. Tingin pa lang nila, isang tingin pa lang nila sa sasakyan, dapat alam na nila kung magkano yung presyo ng sasakyan na yun kapag ka pinalinis sa car wash mo. So, ang sinasabi ko dito mga kanegosyo, dapat yung mga car wash boy mo nakangiti. Kapag ka may pumasok na sasakyan, dapat ina-assist pagpasok na sasakyan. Maging sa paglabas na sasakyan, dapat ina-assist, 'di ba? Yung tipong paglabas o paparahin yung mga paparating na sasakyan, 'di ba? Papalabasin na maayos. Dapat ganyan mga kanegosyo. Kasi kapag ka ganyan ang ginawa mo, sigurado ako na matutuwa ang mga customer mo sa ganyang klase ng style mo at tatangkilikin yung negosyo mo. At ang higit sa lahat mga kanegosyo, baka magtawag pa sila ng mga kaibigan nila para diyan i-refer sa car wash business mo. Kahit saang negosyo naman, dapat ganyan. Ito, isang tip ko pa sa'yo, kanegosyo. Natutunan ko to sa inatinan kong car wash training before, ano. So, kapag ka pala nilinis yung sasakyan, ito, hindi ako nakakakita nito sa mga car wash business Pero sa napag-aralan ko, kung ako magkakaroon ng car wash business, talagang i-apply ko itong maganda to Kapag ka nalinis na pala ang sasakyan, hindi mo dapat yan sinasabi na lang sa may-ari na okay na, hindi dapat ganon. Dapat dito ka na pumapasok ngayon as a business owner, ano. So dapat kapag ka natapos ng linisan yung sasakyan, as a business owner, iikutan mo yan, i-check mo yan, o buksan mo yung compartment. Malinis ba? Wala ba mga tira-tirang tubig? Napunasan ba ng maayos? Na vacuum ba ng maigi? Titignan mo. Okay, check. Lilibot ka ngayon. Yung gulong, yung mugs, nakuskus ba ng mabuti? Na-brush ba ng mabuti? Okay, check. Yung mugs, wala bang puti-puti dyan na mga natirang sabon na hindi nabanlawan na maayos? Okay, check. Yung hoodie, aangat mo yan kanegosyo kasi baka meron yung car wash boy mo na nakaligtaan punasan yung mga gilid-gilid. Kasi po pwedeng kalawangin yan at budget ka sa customer kapag ka nakitang ganyan. Lalo na kung car enthusiast pa yung naging customer ninyo. So, dapat i-check mo yan. Okay? So, kapag ka ganyan na, natapos mo na lahat, okay na, approve na sir, saka mo ngayon i-turn over sa may-ari ngayon sa sasakyan, di ba? Okay na sir, pasok ka na, di ba? Tapos may mga nakalatag kang dyaryo, syempre basa yung dadaanan. So, para hindi pumasok na basa yung tsinelas, dapat may papel yan sa pinakapaanan niya, tapos sa nilalakaran niya. Ako naka-experience ako ng ganyang kanegosyo bago ako pumasok sa sasakyan, may nilalakaran akong papel o karton, dyaryo para hindi ko ipapasok ng basa yung tsinelas sa loob ng sasakyan. Nakakatuwa kapag ka ganong kanegosyo. Okay. So, overall, mga kanegosyo, magkano ba talaga ang puhunan dito? So, base sa napag-usapan natin kanina, ito rough estimate lang to kanegosyo, no? Kung mga 150 square meter at semi-commercial lang or residential talaga ay nakuha mo, siguro gagastos ka dito ng around 250 hanggang 300,000 pesos. At po pwede pang lumaki ang kanegosyo. Depende sa kung anong style at kung anong mga serbisyo yung i-offer mo or yung gusto mong ipasok sa car wash business mo. Pero ganyan kanegosyo, nasa ganyan, around ganyan. Pero pwede rin bumaba yan, depende sa pagtitipid mo. So yun mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana kahit papano meron po kayong natutunan at napulot na idea dito sa topic natin ngayong araw na to. Kung nagustuhan mo yung video na pinag-usapan natin ngayong kanegosyo, comment ka naman dyan or mag-share ka ng experience mo or kung ikaw car wash owner ka kanegosyo, share mo naman yung ibang mga tips na po pwede pa naming ma-acquire or may apply kung sakaling may mga nanonood sa atin na gusto rin magtayo ng ganyan negosyo. And kung hindi ka pa nakasubscribe, sana mag-subscribe ka sa ating YouTube channel mga kanegosyo. Yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyo.